like sa execution ng ating supposedly na smoke fish business na ating sinisimulan, magiging mabilis po tayo. Kunwari, so ini-imagine na natin kung paano mangyayari. Let's say for example, gumawa na tayo ng 20 kilos na first batch natin for market testing sa bayan ng Ojongan. So once na nakabenta tayo, agad-agad po nating i-reinvest into smokehouse, into another smokehouse. Kasi kung nakitaan man ng potential ng ibang negosyante, um, they will try to research. Siyempre kung ako nga din, pinaghihirapan ko to. Kumbaga, kahit na readily available na yung information, hindi naman po tayo bara-bara. It also takes time to gather enough information, no, para i-conduct or ma-process natin yung negosyong yon. So, magiging mabilis tayo, no? Paggawaan agad tayo ng smokehouse, mag-invest tayo ng more materials. Tapos, ang kagandahan pa natin dito, kung dito po tayo pa-process sa bayan ng Calatrava, mas okay po kasi dito po talaga nanggagaling yung mga isda, lalo na po pag every morning na pagdating ng mga bangka po, ano, tayo po yung unang nakakakita rito kasi yung negosyo po nating ukay-ukay dito lang din naman po malapit sa Fishport. So super accessible sa atin yung raw mats, no? Which is yung isda lang din naman. So yung mga equipments lang. So ang pinakamalaking ano lang sa atin, itong smokehouse. Ito yung pinakamalaking struggle siguro. Kasi naguguluhan din ako kung paano ko gagawin yung smokehouse. Traditional ba? O yung naiisip natin na suggested ni DOST na walang halos ka prototype dito sa Pilipinas. So napakahirap, napakahirap. So para maging food grade ba or maging maayos yung food handling, suggested po kasi talaga na yung pagpapatungan ng isda upon smoking, stainless. Nagkataon po kasi sa traditional, lahat po bamboo eh. Kumbaga wala ka talaga mapagkukunan ng idea. Napakahirap. Napakahirap. Pero siguro kung may itatagos natin to, kung may execute natin to ng mabuti, siguro may opportunity. Kumbaga dito tayo dito tayo bubum eh. Kasi syempre isipin nyo, wala pang tamang andyan na yung proseso pero traditional eh. Hindi sila gumagamit ng smokehouse na made of stainless steel na suggested ni DOST. Meron nga ako nakita sa YouTube yung tinapa nila, ini-spray pa nila nung anato solution, no, yung anato powder, dinisolve nila sa tubig tapos gumamit sila ng spray tapos in-spray nila. So, samantalang yung iba naman po, na-achieve yung color orange na tinapa hindi dahil sa pag-spray ng anato kundi o nung atswete, no, kundi talagang sa smoking. So, napaka-challenging po nito, no. Siguro kung masimulan natin to, magiging tayo, pioneer tayo sa maayos na process ng tinapa. Meron naman na, no, traditional, malalaki. Tapos may mga uh, storage na sila. No, nakita ko sa GMA News, no? Hindi, sa isang vlogger, no? Nag-vlog siya doon sa malaking tinapahan sa isang lugar. Pero masasabi ko may potential po yung lugar namin kasi napakalaki ng isda. Kahit po yung mga teacher sa RSU, yung mga nasa BFAR, mga director, at yung may nakita akong balita, nagkandak ng research, may potential. Yun nga lang, walang nag-e-execute. Paano sila makapag-execute? Lahat sila may trabaho, lahat sila nasa gobyerno. Hanggang research lang. Kaya tayo na po yung mag-action, no, dun sa opportunity na yon. So bahala na. Nakakapanghina nga lang pero push lang, no? Kasi hanggang andito po tayo sa ating comfort zone, hanggang hindi tayo lumalabas, wala talaga mangyayari. At isa pa, katulad nga po nung aking napanood kanina na sabi nga ni
Chinkitan na napanood niya din kay Manny Villar, eh, bakit pa tayo natatakot na mag-invest, mamuhunan, eh, wala na rin naman talaga. Kumbaga, nanggaling na tayo sa wala. So, may point naman din talaga, no? Nanggaling na tayo sa wala. So, wala nang mawawala sa atin kung sinubukan natin. Kung maubos man tayo, pero this time talaga, hindi na ako tulad nung una na once na na-board sa isang negosyo, papasok sa isang negosyo na hindi inaaral. Ngayon po, inaaral na natin ng maayos. Gumawa tayo ng business plan, FISIB, market testing, apply po natin yan. Parang kasi naman po yung course natin eh accountancy, hindi naman po naituro sa atin yung mga ganyang bagay kasi more on ano tayo, more on costing, more on pricing, more on pero yung mga napahapyaw, naturo man pero pahapyaw-hapyaw lang. But then habang nung college tayo, habang nag-aaral pa lang eh natututo na rin po tayo no gumawa ng mga ganyang bagay. Eh lalo na sa panahon ngayon may AI na. So, napakamalaking tulong. Bali, yun lang po muna yung aking update, no? Nag-share lang po ako sa inyo ng anong mga ganap kasi nga po, kahit ako mismo naguguluhan rin. Kaya, abang-abang na lang sa mga susunod na video. Bale, siguro itong episode na to, eh, magtatapos na yung ating negosyo series, no? Yung ating micro-entrepreneur series. Kundi mag-episode 1 na tayo para sa smokefish business. So hindi pa ito yung official episode 1. Siguro ending tayo nung ating micro-entrepreneur. Although micro-entrepreneurship pa rin ito tayo. Pero this time kasi magfo-focus tayo dun sa ating gagawing smokefish business. No? Kaya abang-abang na lang mga kapatid. Bye-bye!